Good morning po ulit. Ito ang pang-apat nating araw ng pagbabasa ng Biblia sa Tagalog. Salamat po sa inyong pagsama sa akin noong mga nakaraang araw. Salamat din po sa mga nag-share ng video at sa mga nag-decide po na samahan ako sa journey na ito sa isang taong pagbabasa ng Tagalog Bible. Genesis chapter 8. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng 150 days. At ng ika-17th day ng ika-7 buwan, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Patuloy ang pagbaba ng tubig. At ng unang araw sa ika-10 buwan, nakikita na ang tuktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 days, mula ng panahon na nakita ang tuktok ng bundok, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at pinakawalan ang isang uwak. At ang uwak na ito'y paruot parito, lumipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung bumaba na ang tubig. Pero walang nadapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Pinalipas muna ni Noe ng 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Gabi na nung bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo o olive leaf sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas muli ni Noe ang 7 araw pa at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Pero hindi na ito bumalik. Nung unang araw ng unang buwan, tuluyan nang bumaba ang tubig. Si Noe ay 601 years old na noon. Binuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Nang ika-27th day ng ika-2 buwan, tuyong-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, "Lumabas na kayong lahat sa barko. Palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo." Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop, mga lumalakad, lumilipad at gumagapang. Magkakasama sila ayon sa kanilang uri. Gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati na rin sa bawat uri ng ibon na malinis. At sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao. Kahit alam kong makasalanan ang tao mula ng bata pa sila." Gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng ibon na malinis. At sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Nang maamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko nang muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao. Kahit alam kong makasalanan ang tao mula ng bata pa siya. Hindi ko na talaga muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay katulad ng aking ginawa noon." Hanggang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-ani. May taglamig at may tag-init. May tag-ulan at may tag-araw. At may araw at may gabi. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak niya. At sinabi, "Magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa mundo.
Na matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang, at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo na mga pananim na makakain. Pero huwag niyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay, sisingilin ko ang sino mang papatay sa inyo. Kahit ang mga hayop, sisingilin ko ang sino mang papatay sa kanyang kapwa. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa, sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo, at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati na lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha, at wala nang baha na mangyayari para malipol ang mundo. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. Sa tuwing gagawin kong maulap ang langit ay lilitaw ang bahaghari. Aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop, nang hindi ko na lilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko. Sina Shem, Ham, Japhet, si Ham ang ama ni Kanaan. Silang tatlo ang pinagmulan ng lahat ng tao sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtanim ng ubas. Isang araw, uminom siya ng alak na mula sa ubas at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Ngayon, si Ham na ama ni Kanaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi nito sa mga kapatid, kumuha sina Shem at Japhet ng damit at inilagay sa balikat nila. Pagkatapos, lumakad sila na paurong papasok sa tolda para takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimasmasan si Noe sa pagkalasing niya at nalaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya, sumpain ka, Kanaan, maghihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid. At sinabi rin niya, purihin ng Panginoon, ang Diyos ni Shem, naway maging alipin ni Shem si Kanaan. Naway palawakin ng Diyos ang lupain ni Japhet at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ang mga lahi ni Shem. At naway maging alipin din ni Japhet si Kanaan. Nabuhay pa si Noe ng 350 years pagkatapos ng baha. Namatay siya sa edad na 950. Ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japhet. Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha. Ang mga anak ni Japhet na lalaki ay sila Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Si Gomer ay may mga anak ding mga lalaki na sina Ashenaz, Rifat at Tagorma. Ang mga anak naman ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kittim at Dudanim. Ito ang mga lahi ni Japhet.
Sila ang pinagmulan ng mga tao na nakatira sa dalampasigan ng mga isla. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lugar na sakop ng bansa nila at may sarili silang wika. Ang mga anak ni Ham na lalaki ay sina Cush, Mizraim, Put at Kanaan. Si Cush ay may anak ding mga lalaki sina Sheba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka. Ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Dedan. May isa pang anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. Alam ng Panginoon na mahusay siyang mangangaso. Dito nanggaling ang kasabihang katulad ka ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay na mangangaso. Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia. Erek, Akkad, ang lahat ng ito ay sakop ng Shinar. Mula sa mga lugar na iyon, pumunta siya sa Assyria at itinayo ang Nineveh, Rehoboth, Ir, Kala at Risen na nasa gitna ng Nineveh at ng Kala na siyang tanyag na lungsod. Si Mizraim ang pinagmulan ng mga Ludeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, Patroseo, Kaslu at ang Kaftorio na siyang pinagmulan ng mga Filisteo. Si Kanaan ang ama ni Sidon at Het. Si Sidon ang kanyang panganay. Si Kanaan ang siya ring pinagmulan ng mga Jebusyo, Amoreo, Gergaseo, Hiveo, Arkeo, Sinyo, Arvadeo, Zemerio at Hamateo. Sa bandang huli, nangalat ang mga lahi ni Kanaan. Ang hangganan ng lupain nila ay mula sa Sidon papuntang Gerar hanggang sa Gaza at umabot sa Sidon, Gomora, Adma, Seboyim at hanggang sa Lasya. Ito ang mga lahi ni Ham. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa kanilang sariling lupain na sakop ng kanilang bansa at may sarili silang wika. Si Shem na nakatatandang kapatid ni Japhet ang pinagmulan ng lahat ng Eber. Ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak ni Aram, sina Us, Hul, Geter, at Meshek. Si Arphaxad ang ama ni Shelah at si Shelah ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Ang isa ay pinangalanang Peleg. Dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Shiba, Ophir, Habila, at Jobab. Silang lahat ang anak ni Joktan. Ang lupaing tinitirhan nila ay mula sa Mesya at papunta sa Sephar, sa kabundukan sa silangan. Ito ang mga lahi ni Shem. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lupain na sakop ng kanilang bansa at may sarili silang wika. Ito ang lahat ng lahi ng mga anak ni Noe na nasa iba't ibang bansa. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha. Pagpatuloy natin ang pagbabasa sa Matthew at nasa chapter 6 na po tayo.
Imagine. Okay, so umpisahan na natin. Ready na kayo? Alright, let's go! Mag-ingat kayo at baka sa paggawa nyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya pag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng palihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung manalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng palihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng iyong ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan, at dakilang Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kapag nag-ayuno kayo, huwag niyong tularan ang mga pakitang tao sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili upang hindi malalaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng palihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Huwag kayong mag-iipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya kung
nagsisilbing ilaw mo ay walang ibinibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tignan niyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na sa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tignan niyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan ay nalalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan nyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at sa pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Tapos na natin ang chapter 6. Tuloy naman na tayo sa Salmo. Tara, let's go! Salmo 4. O Diyos na aking tagapagtanggol, sagutin niyo po ako kapag ako'y tumatawag sa inyo. Hindi ba noon tinutulungan niyo ako nang ako'y nasa kagipitan? Kaya ngayon, maawa kayo sa akin at pakinggan niyo ang aking dalangin. Kayong mga kumakalaban sa akin, kailan kayo titigil sa inyong paninirang puri sa akin? Hanggang kailan nyo iibigin ang mga bagay na walang kabuluhan at magpapatuloy sa kasinungalingan? Dapat ninyong malaman na ibinukod ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili. Kaya kung tatawag ako sa Panginoon, pakikinggan niya ako. Kapag kayo'y nagagalit, huwag kayong magkakasala. Habang nakahiga kayo sa inyong higaan, tumahimik kayo at magbulay-bulay. Magtiwala kayo sa Panginoon at mag-alay sa Kanya ng tamang mga handog. Marami ang nagsasabi, sino ang magpapala sa amin? Panginoon, kaawaan niyo po kami. Pinaliligayan niyo ako. Higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, o Panginoon. Tapos na natin ang Psalm chapter 4. Nung unang araw, binigyan ko po kayo ng konting information tungkol po sa Genesis. Ang pangalawang araw, binigyan ko kayo ng konting information about Matthew. And then kahapon naman ay about Psalm. Ngayong araw na ito, I will just give you a little bit about the book of Proverbs.
Ano po ang Book of Proverbs? Ito po ay koleksyon ng mga praktikal na pangangaral at mga payo para sa magandang pamumuhay. Tinawag po itong mga kawikaan. Ito ay puno ng maraming paghahambing sa mabuti at masama upang makita ng nagbabasa ang mga bagay na siyang maggagabay sa araw-araw na pamumuhay. Ang purpose po ng Proverbs ay para ibahagi ang simple ngunit malalim na wisdom o dunong para magkaroon ng magandang pagbabago sa buhay ng tao na panghabang buhay. Kaya ito tinawag na libro ng karunungan o Book of Wisdom. Ang Proverbs ay pinapakita ang makamundong aspeto na sinusunod ng napakaraming tao, ngunit nagbibigay ng solusyon upang maliwanagan ang isipan at sundin ang tamang landas na siyang magbabago sa buhay nito. Wisdom po ay karunungan o dunong. Kung subukan lang po natin na unawain ang wisdom ay nasa Diyos noong pangunang ginawa niya ang pundasyon ng mundo. Sabi nga, wisdom was with God. Sa New Testament po, tinuturo po doon na ang agent of creation was Jesus. Sabi sa Biblia, the eternal word and wisdom of God. Si Jesus daw po. Dahil po ang Biblia ay salita ng ating lumikha, it is our soul's owner's manual. Binigay po ng Diyos sa atin ang Biblia upang magkaroon po tayo ng manual sa ating pamumuhay. Kunwari, bumili kayo ng washing machine, ito'y may kasamang owner's manual. Yung owner's manual ay galing po doon sa lumikha o gumawa ng washing machine upang maging tama ang ating paggamit sa washing machine. Parang ganun po ang prinsipyo ng owner's manual. Ang Diyos na siyang lumikha sa atin ang siyang nagbigay ng owner's manual sa pamamagitan ng Biblia upang magkaroon tayo ng gabay kung paano ang ating dapat na pamumuhay. So, godly wisdom comes from relating to God, not just a general divine being, but as our Creator. But if God's wisdom is Jesus, then we must also understand the gospel in order to be wise. Okay po ba? So, let's go! Tara na at basahin natin ang Proverbs. Proverbs 1:20 to 23. Ang karunungan ay katulad ng isang mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, plaza, pamilihan, at mga pintuang bayan. Sinasabi niya, kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga manunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Pakinggan niyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Ayan, natapos na po natin ang ika-4 na araw. Very exciting po ang journey na ito. Nagbabasa po tayo ng Biblia together. Kahit hindi po tayo physical na magkasama naman po tayo virtually. Kung meron po kayong prayer request, padala nyo lang po sa private message at ipagdarasal po natin ang inyong mga request. Tapusin na po natin ng panalangin ng pasasalamat. O aming Diyos, Ama, salamat sa isa pang araw na aming natapos at sa isa pang araw na ibinigay mo sa aming buhay. Napakabilis po ng panahon. Ngunit kami po'y naririto, nagbibigay po sa inyo ng aming buhay na kahit saglit lang po kami ay nakakapagbasa ng iyong mga salita upang kami po ay matuto at makita
ang mga bagay na dapat naming makita. Naway lumago ang aming pananampalataya. Kami lumalapit uli sa inyo at kami nagpapasalamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Kita-kita ulit tayo bukas. Samahan niyo ako at sana'y maging mabuti at masagana ang inyong mga sumusunod pang mga araw. See you all tomorrow. Bye.